Hi mga kapalangga, sa video na ito ay ako inyong litsamahan para sa aming Barkada Outing 2025 dito lang yan sa May Cavite, na kung saan ay maganda, malinis, maraming cottages at higit sa lahat hindi siya crowded. Meron siyang pang adult na swimming pool at meron din siyang mga pang kids. Kaya ano pang hinihintay nyo, ako inyong samahan na para tapusin ang video na ito. Dito nga ay dinaanan ko si Ekang sa bahay nila kasi nga sabay kami papunta ng PITX kasi nga doon yung aming meet up place. Sobrang nahiya nga siya sa camera kasi nga daw baka mamaya ay ma-discover siya o di kaya naman ay may magkagusto sa kanya kapag may nanood ng aking vlog. Edi wow. At dito nga kami sa may Dr. Santos Avenue. Sumakay kami dito ng LRT papuntang PITX. Sobrang dali talaga at sobrang less hassle kapag merong ganito. Kasi nga ba naman papuntang PITX ay hindi ka na mahihirapan. Pagbaba mo ng LRT ay diretso ka ng PITX, lalo na sa mga commuters na mga pauwi galing probinsya o di kaya pabalik na Maynila. Sobrang dami nga ng tao ngayon kasi nga ba naman ay mag-e-election na May 9. Ito ay araw ng botohan at dito nga kami magkikita ng mga kaibigan ko sa may 24 Chicken. Bale, ito nga po pala sila ni Walid, Demdam at saka ni Baldon, yung mga matatalik kong kaibigan during college days. Syempre, hanggang ngayon. At pagdating nga ni Tim na boyfriend ni Walid na may kasama pa siyang katrabaho niya ay nagsialisa na rin kami para naman hindi kami gabihin lalo kapag pagdating doon sa may resort na aming pupuntahan. At dumiretso na nga kami dito sa may gate 2 kasi nga dito ang sakayan papuntang Tagaytay. At saktong pagdating namin ay meron na agad biyaheng pa Tagaytay. Dito ang aming sakay papunta ding Alfonso para dire-diretso na rin. Para pagbaba namin ay sasakay na lang kami ng tricycle papunta ng resort. Dito nga kami pumesa sa may pinakalikod para hindi masyadong maalog. At ito na nga lang din kasi ang space na kung saan ay kasya kami. At dito mga kapalangga ay papunta at babiyahe na kami papuntang Tagaytay. Dito ay antok na talaga kasi nga sobrang layo at sobrang tagal ng biyahe. Mga 4 na oras nga din ang aming binahe kasi nga ba naman ay sobrang traffic. Buti na lang dito ay hindi ako nahilo at hindi rin ako nagsuka. Mga alas 9 na nga rin kami dito dumating kasi nga ba naman ay sobrang traffic dahil nga siguro dahil uwian na ng mga taong galing Maynila kasi nga pagdating ng Monday ay election. Pagbaba nga namin ng bus ay sumakay na agad kami dito ng tricycle. Bali 2 tricycle nga ang aming sinakyan kasi nga 7 kami lahat. Mabilis lang naman ang aming binahe. Dumating na agad kami dito sa Villa Colmenar. Dito talaga sa Cavite ay sobrang daming resort, lalo na talaga dito sa may Indang, lalo na itong Villa Colmenar, isa ito nga sa aming pinagpilian. Sobrang ganda talaga dito at hindi nga rin kami nagsisi na ito yung aming pinili. Maganda siya, malawak at sobrang peaceful dito. Ito nga po pala ang kanilang mga rates. Paki-screenshot na lang din sa mga gustong pumunta dito. Meron din sila mga hotel at marami pang iba. Pumasok na nga rin kami at nagbayad ng aming entrance. Pati itong aming cottage ay nag-ambag-ambagan na rin kami. Itong si Walid hindi pa nga nagsiswimming pero nangingi na siya ng aming ambag kasi nga daw baka mamaya ay magkalimutan na at wala siyang pambayad o di kaya pang abono. Pagpasok nyo, ito nga agad ang bubungod sa inyo. Welcome to Villa Colmenar Resort. Isa ito sa may pinakamagandang resort dito sa may Cavite. Hindi na nga rin ako nakapag-picture at video dito kasi nga ba naman ay finokus ko na yung aking camera dito sa aming magkakaibigan kasi nga ba madalas at minsan lang din naman kayo magkikita at minsan lang ito nangyayari, minsan sa isang taon ay hindi pa nga. Yung entrance ay saktong layo lang din papunta doon sa may resort pero okay lang kasi nga exercise na rin din. Pagdating mo nga dito sa resort ay sobrang ganda, sobrang na-amaze ako, parang feeling ko ay nasa ibang lugar kasi ba naman itong mga pailaw nila ay sobrang ganda talaga siyang tingnan lalo na sa mga mata, lalo na kapag andito kayo. Plus marami siyang mga building dito na kung saan ay pwede kayo magstay, dito kayo matulog at hindi muna kayo uwi. Dito ay pwede kayo mag-overnight sa Villa Colmenar at ang kagandahan dito ay hindi pa siya masyadong crowded sa mga ganitong oras pero pagdating ng mga umaga ay padami na ng padami yung mga tao pero not crowded pa rin. At ang kagandahan ay meron silang store dito na pwede kayo mag-order na kung ano pa mga gusto nyo para hindi na kayo lalabas. Yung kanilang entrance ay katabi lang siya ng store, kumbaga para na kami na sa ilalim ng lupa kasi nga ba naman yung entrance nila ay papuntang underground. Yung kanilang cottages ay meron dito sa second floor at then meron din sa pinakababa. At ang kagandahan dito pagdating namin ay wala pa masyadong tao kaya nakapili kami agad kung saan kami magti-table. And then meron din silang ditong CR at saka mga shower room. At ito nga din pala ang kanilang pool. Sobrang ganda dito at sobrang linis pa at ang kagandahan ay meron silang 3 pool para dito sa mga adult at meron silang pinakamalalim doon sa pinakadulo. And then ang kagandahan dito ay meron din silang pang pool dito na kasama ang inyong mga anak dahil meron silang pool pang bata. Pero kailangan syempre ikasama at kailangan nyo silang i-guide din. Huwag kayong mag-alala dahil meron din sila ditong tagabantay just in case na meron ngang nalulunod. At meron din sila ditong shower room at ang dami pa niyan ha para hindi kayo magsiksikan. And then meron din sila ditong pang grilled na kung saan ay pwede kayong magluto ng mga hotdog,
barbecue at kung ano pa na gusto nyong paglulutuan. At sa case nga namin ay meron kaming barbecue at saka hotdog na aming lulutuin. At pagkatapos nga maluto yung barbecue ay hinihanda na namin dito yung aming mga dalang pagkain. At sa oras na ito ay gutom na kami. At dahil nga dyan ay sakto parating na dito si Ali, yung isa naming kaibigan na kasama ang kanyang asawa. Dahil nandoon sa kanila yung kanin at yung mga pagkain. At syempre kasama yung kanilang anak na kung saan ako ang isa sa mga ninong yan. Nandito nga din siya at sumama siya sa kanyang mama. Ang layo din kaya ng binahe ko dito para makapunta sa binyag niya. Pero di naman ako nagsisisi, sa cute ba naman ang kanyang anak? At dahil nga nandito na si Ali at dala niya ng mga pagkain ay hinanda na namin dito. At dito mga kapalangga ay sobrang gutom na kami, lalo na yan si Baldon. Kanina pa niya hinihintay yung pagkain, lalo na ang kanin. At dito mga kapalangga ay halina kayo ay kami ay samahan na kumain. Dahil alam ko na gutom na rin kayo dito sa mga pagkain na nakikita nyo. Pagkatapos nga namin kumain ay niumpisa na namin dito mag-inom. Pero ako nilimit ko lang kasi nga mamaya baka ako yung magsuka, lalo na sa bus. At sa mga oras na ito, siguro mga alas 12 ay dumating na rin si Kit. Sumunod pala siya dito pero nagmotor lang siya para naman makasabay siya sa amin. At dito mga kapalangga ay dito kami sa pinakataas na kung saan dito ginagawa na magsa-slide yung mga tao papunta dun sa may pool. Sobrang ganda dito mga kapalangga. Kitang-kita mo talaga lahat ng mga view at yung mga cottages na meron sila. At dyan pala kanina kami sa taas na dumaan. At dito mga kapalangga sa mga oras na ito ay naisipan na namin muna na mag-swimming para na rin kahit papano ay makapag-usap-usap kami sa mga nangyayari sa buhay namin. Minsan na nga lang din kami nagkikita, lalo na kapag merong event o kung saan man. Minsan nga nag-aaway kami at hindi nagpapansinan. Pero ganun talaga ang magkakaibigan, diba? Since 2016 pa kami nagkikita at nagkakilala. Ngayon, 2025 ay close pa rin kami at sana tumagal ang aming pagkakaibigan. Bakon muna nga kami dito sa aming pagsiswimming at para naman ma-celebrate namin yung birthday ni Walid tsaka ni Ekang. Hindi po sila sabay birthday mga kapalangga. Kumbaga ay magka-birth month sila. Okay na, blow na! Happy birthday! Kinain na nga rin namin dito yung cake na hinanda para sa kanila. Matagal-tagal na rin na ata ako hindi nakakain ng cake. At dito mga kapalangga ay sarap na sarap ako at tinikman ko lahat ng cake na meron dito. Sobrang enjoy talaga, tsaka sobrang busog na rin. Pero hindi na rin ako uminom ng alak kasi nga ba naman baka mamaya ako ay magsuka lalo na sa bus. At dito mga kapalangga ay natapos na rin ako maligo kasi nga ayoko na mag-swimming. Nagbihis na rin ako kasi nga anong oras na rin ito. Pero dito mga kapalangga ay tuloy-tuloy pa rin sila mag-inuman tsaka tuloy pa rin sila magkwentuhan. Itong si Baldon ay antok na dahil siya ay lasing na. Halos lahat kami ay tapos na rin magligo at saka magbihis. Pero itong si Papa Balbs mo ay talagang tulog pa rin kasi nga ba naman ay antok at marami atang alak na ininom. Ito naman si Demdam dahil merong gwapong kasama, ay joke lang Dem ha, pero merong nga gwapong kasama, ito nag-swimming pa rin kahit ayaw niya na at gusto niya na talaga magligo kasi nga siya ay giniginaw na. Nako Dems, ay tiisin mo yung ginaw na yan. Alam ko napipilitan ka lang pero carry lang yan Dems, pogi naman mga kasama mo. Charis. Nakapag-ayos at nakabihis na rin kami dito mga kapalangga kasi syempre anong oras na rin ito at hindi na rin pwede mag-swimming kasi nga ba naman ay may naglilinis na. Hindi madali at mahirap makahanap ng mga totoong barkada. Yung solid, yung totoo sa'yo at walang halong kaplastikan. Kaya kapag meron ka ganoong mga barkada, ay tumbasan mo ang pagiging totoo nila sa'yo. Kaya mga kapalangga, kapag umabot kayo sa video na ito ay maraming salamat. Kaya huwag nyo kalimutan na ako inyong follow at saka i-subscribe. Hanggang sa muli! Oh, don't you dare look back. Just keep your eyes on me. I said you're holding